Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ina na takot sa pakikipagsapalaran tungo sa dagumpay. Siya ay si Aida. Takot ako sa mga pagsisikap na walang katiyakan sa lungsod. Siguro'y dahil nakikita ko ang naging resulta ng pakikipagharimulan ng aking mga kalugar para sa kanilang mga anak. Napahawang kabiguan lamang ang mga sinapit at ang katotohanang hindi ako makabitaw sa mga kasaysayan ng nakaraan na hanggang sa ngayon pilit ko pa ring pinaninindigan. Doro, papasok na ako dyan sa loob, ha? Nagluto ako ng sinapalukang manok. Kaya ito, dinalang kita na isang mangkok. Nagdala na rin ako ng kanin para kako hindi ka na magsaing. Lalapag ko rito sa lamesa mo. Maraming salamat lagi sa pag-aalala sa akin, Felix. Sino pa ba naman ang magtutulungan? Kundi tayo-tayo rin. Mabuti pa kumain ka na. Sige, habang mainit pa ito sabaw ng sinampalukan. Ang totoo, pinatatamaran ko na ang buhay. Huwag kong sinasabi yan. May sarili kang lupang sinasaka. May sariling bahay na tinitirahan. Kahit paano, mapalad ka pa rin masasabi. Kung hindi siguro ilagaw sa akin ng kanyang mga pangarap ang anak ko, Felix, para akong ililibing ng buhay, kapalit ng kanyang mga ambisyon. Elen, ang sabi ko'y mamitas ka na ng mga kalamansi ibebenta natin sa bayan. Bakit hindi ka pa kumikilos dyan? Sandali lang po, Nay. Inaayos ko lang po itong mga requirement ko na kakailanganin ko para sa pag-a-apply sa kolehiyo sa Maynila. Ano ka mo? Anong sinabi mo? Luluwas po kasi kami bukas ni Levi, papuntang Maynila. Mag-a-apply po kasi kami sa isang kolehiyo doon, kung saan naroroon yung mga kursong gusto namin. Software engineering po kasi ang gusto kong kunin, Nay. Hindi ba sinabi ko sa iyo sa trade school sa bayan ka mag-aaral ng vocational? Po? Narinig mo ako, ha, Milen? Sa trade school ka magpapa-enroll sa pasukan. Pero tayo, wala po sa trade school yung kursong gusto kong kunin. Puro maikling kurso lang po naroon eh. Maritime course po ang gusto ko. Wala akong itutustos sa kursong gusto mo. Lalo na sa ambisyon mong pag-aaral sa Maynila. Ako na po ang bahala sa sarili ko sa Maynila. Marami po akong mapapasok ang trabaho noon para maging self-supporting ako. Kaya ko pong pakalagaan ang sarili ko. Kaya payagan niyo na po ako. Pagkatapos tutubukan na rin na sungay at buntot sa pagtira mo sa Maynila. Susumagin mo na rin ako pagdating ng araw dahil matitigas na rin ang iyong mga pangangatuwiran. At ang pinakamasaklapang pwedeng mangyari, kalilimutan mo na ang ugat ng iyong pinagmulan. Ang gusto ni Inay, kumuha na lang ako sa trade school ng short course sa pagtatanim at pagpapalago ng mga prutas at gulay. Yan din ang ipinipilit sa akin, Itay. Maikling kurso rin sa agricultural crops production. Ang lagi nilang sinasabi, para rin daw sa magandang kinabukasan natin. Kapag napagyaman natin ang mga lupang minana pa nila sa kanilang magulang. Kung talagang gusto nilang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, bakit hinahadlangan nila ang mga pangarap natin? Bakit ayaw nila tayo makapag-aral ayon sa mga gusto nating makamit sa ating mga buhay? Ako, tuwing dadaan talaga tayo rito, Gloria. Nalulumo ako kapag nakikita ko ang bahay ni Doro. Pinangangatawan na nga kasi niya yung kalungkutan. Tignan mo, oh. Ang dilim sa loob ng kubo niya.
mano man lang magsindi, kahit isang kandila, para naman lumiwanag siya doon sa loob. Ewan ko ba naman sa taong yan? Pati ka mo yung bukid niya. Inayaan na niya nakatiwangwang. Puro damon ligaw na nang huli ko makita. Ay, sayang na sayang yung lupa. Kung tinamnan niya yon, o di sana kasabay natin siyang aani ngayon. Ay, nawala na nga kasi siya ng gana sa buhay. Buhat nung magpunta sa Maynila yung anak niya para raw mag-aral. Kung bakit naman kasi yung bata na yon mula nung umalis, abay, hindi na nasilip ang ama. May iniwan ng cellphone number. Hindi naman makontak ni Kuya Felix. Ay, sus, talagang ganun. Palaging nagbabago ang buhay. Gayon din yung mga tao sa paligid. Pero hindi naman yung dahilan para mawalan siya ng pag-asa. Sinasayang din yung mga panahon niya. Maraming bagay pa po pwede niyang gawin, lalo na para sa sarili niya. Doro, ako uli ito. Dinalan uli kita ng pagkain. Tutuloy na ako, ha? Sabi ko na naman sa'yo, huwag mo na akong dalang palang kung ano-anong pagkain. Sinusuka ko lang din kasi ang mga kinakain mo. Ayoko lang kumain dahil palang ayaw nang tanggapin ang sikmula ko. Paano nga nagpapalipas ka ng gutom? Ako, masama na yung ubo mo. Maigi yata samahan na kita sa health center para makapagpagamot ka ron. Hindi na. Ayaw ko namang gumaling. Ang gusto ko ay lumala na itong kalagayan ko. Para mamatay na ako. Gusto ko na talagang mamatay, Felix. Ayan ka na naman eh. Nawawalan ka na naman ng pag-asa. Kaya nga lagi kitang pinupuntahan dito para madama mong hindi ka nag-iisa. Karamay mo ako. Nandito lang ako. Salamat. Pero ramdam ko na ang nangangapos ng hininga ko. May mga oras na hirap na ako. Sana nga isang araw hindi na ako magising. Akin na sabi yung mga papel na yan, Milen. Ibigay mo sa aking lahat. Hindi ako nagbibiro. Pupunitin ko lahat ng mga yan. At pag nagpilit kang lumuwas ng Maynila ngayon, Pero Nay naman ngayon po yung huling araw para makapag-submit kami ni Levy ng requirements doon sa universidad na pinag-a-applyan namin. Kung hindi po kami makakalumas ngayon, sayang naman po yung magandang pagkakataon na yun. sasabihan ko si Kuya Felix, hindi kayo dapat makaalis ni Levy. Nay, alam ko naman po kung ano yung kinakatakot ninyo Yung mawalan kayo ng taga-tanim at taga-ani ng mga kalamansing, sabi nyo nga, pinagkukunan natin ng kabuhayan simulat sa pool. Pero Nay, gusto ko po maging isang software engineer. Gusto ko po maranasan ang pag-unlad ng teknolohiya, ang pag-unlad ng mundo. Ako ang pakinggan mo, Milen. Ay. Dito sa lupang ito na kinatatayuan mo, nandito ang mga pangarap ko para sa iyo. Kaya huwag mong alisin sa akin ang pag-asang yun. Ama mo ko, Levi. Maaaring hindi mo naunawaan ang mga mararamdaman ko kapag umalis ka. Dahil mas matimbang sa iyo mga pangarap mo. Itay, kasama ko po kayo sa mga pangarap ko. Kahit kailan, hindi po ako nagplano para sa sarili ko lang. Hindi ko po pwedeng baliwalayin ang inyong mga paghihirap sa pagpapalaki sa akin. Pero, paano kung nahuwili ka na rin sa buhay lungsod? At hindi ka na bumalik din Matutulad din ako kay Doro na naiwang nag-iisa sa kanyang kubo.
nagkasakit at namatay na lang sa kanyang higaan. Napakasakit isipin yun, Levy. Alam mo, Aida, nang pumasa ang anak ko sa isang scholarship program sa Canada, nakaramdam ako ng tuwa para sa kanya. Pero, nakaramdam din ako ng lungkot para sa sarili ko. Kasi nga nakalayo siya sa akin na malayong malayo. Pero naisip ko rin sa huli, may pangarapan ako para sa kanya. May pangarap din naman siya para sa kanyang sarili. Ako'y natatakot pa rin sa maaaring kahinatnan niya sa Maynila. Lalo na't babae siya. Pero dapat din natin tanggapin, hindi tugma ang mga pangarap natin para sa ating mga anak, Aida. Kailangan nating kilalanin ang mga gusto nilang marating sa kani-kanilang mga buhay. Hayaan nating mahanap nila ang mga sarili nila. Siguro nga, dapat na akong bumitiw sa nakagisnan ko sa aming mga magulang. Nasa lupa lang na ito umiikot ang buhay. Nalimutan kung maaaring dito man magsimula ang iyong mga pangarap. Pero maaaring hindi naman dito magtapos. Tay, pinapayagan niyo na po akong lumuwas ng Maynila. Oo. May extension pa naman doon sa ina-applyan yung Universidad ni Milen, di ba? Opo. Kaya makakahabol pa po kami ni Melen. Sige. Bukas ng umaga, ihahatid namin kayo ng Tiyang Aida mo sa terminal ng bus na papaluwas ng Maynila. Maraming salamat po, Itay. Pangako, wala pong magbabago sa pagitan ng mga pangarap ko at pagmamahal ko sa inyo. Para po sa ating dalawang lahat ng pagsisikap na gagawin ko. Ang ina niyo. Hindi na matapos-tapos ang mga luha. Oy, Belen, yung laging bilin ko sa iyo, ha? Maging matapang ka sa buhay Maynila. Mabilis ang takbo ng buhay roon. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Kaya ko po ang sarili ko. Paano ba ako mapapanatag sa pagkakalayo natin ito? Pangako po. Palagi po akong uuwi dito sa baryo. Ito pa rin mapangako mong yan, anak. Opo, Nay. Palagi rin kita hintayin. Sino nga ba ang hindi sumusubok sa buhay na walang katiyakan? Pero ang tiyak, lahat tayo ay may pangarap para sa ating mga mahal sa buhay. At dapat nating tingnan ang mas malawak na mundo para sa ating mga anak. Para sa kanilang mga sariling pagkakakilanlan. Para sa kanilang mga sariling layunin. Nagulat nga ako sa naging mabilis na takbo ng panahon. Huling semester na pala ni Milen sa software engineering. Naghahanda na siya sa kanyang pagtatapos. Tulad ni Levi, na nasa kanyang on-the-job training na rin sa kanyang maritime course. Ngayon ko nauunawaan ang kahalagahan ng kaisahan ng damdamin ng isang magulang at ng isang anak sa pagtupad ng mga layunin. Ako si Aida, at ito ang aking buhay. Ang mga pangarap ang nagtutulak sa atin upang humubog ng isang buhay na may direksyon dahil sa kagandahan ng mga ito. Nagsisimula ang isang magandang kinabukasan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, June Ligaspi, at Rosana Villegas sa papel na Aida. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutiang, sa musika, Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz, Production Assistant, Ching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon
June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang kasaysayan ng isang dalaga na matagal nang nawalan ng pagpapahalaga sa sarili dahil sa uri ng pagtrato sa kanya ng kanyang kasintahan. Siya ay si Doris. Sabi ko noon sa sarili ko, ang una kong boyfriend ay siya na ring huli. Kaya nung magkaroon ako ng karelasyon, sinikap kong magtagal kami hanggang sa ikasal. Pero hindi pa man kami nagiging mag-asawa, nakita ko na kung anong klaseng tao siya. Hindi ba sabi ko sa'yo, tanggalin mo man dyan itong damit ko! Inubat na ba ang braso ko? Masakit! Ano ba? Inutil ka eh! Wala kang silbi! Ginawa ko ng lahat pero hindi talaga naaalis yung mantsa! Eh, ano ba gusto mo gawin ko? Kung hindi ka kasi tanga, hindi ito mamamantsahan! Bagong bili ko ito eh! Papalitan ko na lang! Mas mabuti siguro ikaw ang palitan ko! Ano? Hubert naman, wag! Sawang-sawa na ako sa relasyon na to. Wala ka namang pakinabang eh! Wag, Hubert, wag. Nagmamakaawa ako. Huwag mo ko'y iwan. Gagawin ko lahat. Pangako, bibilang kita ng bagong puno. Yung kagaya niyan mismo. Huwag mo lang akong iwan. Siguruhin mo lang ha? Ha? Namumuro ka na sa akin! Oo, Hubert. Huwag mo lang akong iwan. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hindi ko kaya. Uuwi ka rito para manghiram ng pera? Anong klaseng ibiyado ka ha, Doris? Sorry, ma. Kapos lang talaga ako ngayon eh. Sabihin mo nga sa akin, may pinagkakagastusan ka bang iba? O baka naman ikaw ang bumubuhay sa boyfriend mo? Ma, hindi totoo yan. Ang dami mo na nakuhang pera sa akin. Talo mo pa yung estudyante pinag-aaral. Ma, sorry. Promise, mabayaran ko ang lahat ng mga nakuha ko kapag may nakuha akong mas magandang trabaho. Ay nako, ewan ko sa'yo, Doris. Ma! Pinag-aral kita, ginastusan. Tapos ngayon, talo mo pa ang pulubing uuwi rito sa bahay para manlimos? Saka tingnan mo yung katawan mo. Para ka na may 7 anak. Ano ba? Namibigyan mo pa ba ng oras yan sarili mo? Ha? Pagod lang ako sa trabaho. Ay, ito ang sasabihin ko sa iyo. Huwag na huwag mong hahayang madiskubre ko ang lahat ang ginagawa mong kalokohan. Dahil kapag nagkataon, malilintikan ka sa akin. Happy anniversary, mahal. Ayos ah! Pasensya ka na. Ito lang ang kinaya ko. Na-surprise nga ako eh. Talaga? Asa regalo mo? Eto. Siyempre may regalo ka. Hindi Oo. pwedeng wala. Bubuksan ko na ah. Sige. Okay. Bah, uy, yung paborito kong polo. Uy, may bonus pa oh. Ano ito? Relo? Oo. Salamat, mahal. Mahal na mahal kita. Oh, tara na. Kaya na tayo. Sige. Mukhang masarap to ah. Ako? Hubert, Mm. 7 taon na tayo magkasintahan. Mm. Hindi ba tayo magpapakasal? Ano, Doris? Ayaw ka pa rin pakasalan ni Hubert? Ay, bakit ba? Ano ba plano niya sa'yo? 7 taon na kayong mag-boyfriend, pagkatapos 5 taon na kayo nag-live-in. Ang problema pa,
Hindi alam ng mga magulang mo na magkasama kayo sa isang apartment. Maghihintay na lang ako kung kailan niya na gugustuhin magpakasal kami. Alam mo, noon pa sinabihan na kita. Ayoko kay Hubert para sa'yo. Hanggang ngayon hindi yan nagbabago. Kasi wala ko nakikita kabutihang dinudulot ng lalaking yun sa'yo. Phoebe, Alam mo, hanggang ngayon, pinapanalangin ko na sana magising ka na sa katotohanan. Dahil ngayon palang inaabuso ka na ng lalaking yun. Eh, paano ka magkasal na kayo? Oh, ay mabuti na rin siguro yung huwag ka muna niya pakasalan or wag na. Para malaya kang iwan siya kapag nauntog na yung ulo mo. pero hindi ko kayang mabuhay nang wala si Hubert. Ano? Bakit? Siya ba may hawak ng buhay mo? Ha? Ng pag-iisip mo? Ng puso mo? Ano ka ba? Isipin mo, may trabaho ka. Ano ba meron si Hubert na hindi mo mabitiwan? Paano siya kapag wala na ako? Wala nang mag-aasikaso sa kanya. Wala nang tatanggap sa kanya bilang siya. Ayayang ka na naman dyan sa pagkakaroon mo ng savior complex. Gusto mo maging tagapagligtas. Ito lang masasabi ko sa'yo. Agad kasama mo si Hubert, hindi magbabagong takbo ng buhay mo. Habang buhay ka ng ganyan, baon sa utang, walang panahon sa sarili, at higit sa lahat, battered girlfriend. Ito tatandaan mo, Doris. Babae ka. At mahalaga ka. Hindi lang tagapag-alaga na lasing kung boyfriend ang papel mo sa mundo. Bigyan mo nga ang pera. Dito nang inam ko eh. Wala na akong extra pera, Hubert Pambayad na natin ito sa renta nitong apartment. Bigyan mo muna sa akin yung pambayad. Ako na bahala sa renta rito. Sisweldo naman ako bukas makalawa. Pero, Hubert, Ayaw mo? dalawang buwan na tayo hindi nakakabayad Pangatlo na ngayon. Kapag hindi ko to naibayad bukas, malalayasin na tayo dito. Ibibigay mo sa akin o hindi? Hubert! Ibibigay mo sa akin o hindi? Ha? Ibibigay mo o hindi? Ibibigay ko na. Ibibigay mo rin pala eh. Gusto mo pa masaktan. Kung hindi ka ba naman taka? Tama na! Ibibigay ko na! Ito na! Pagluto mo ako ng nilagang baka. Pagdating ko mamaya, gusto kong makahigop ako ng mainit na sabaw. Ha? Pero pag... Gawin mo, sinabi ko. Kung hindi, dalawang mata mo ang pamamagain ko sa suntok. Naku, buisit! Paano ako makakapagluto ng nilaga? Wala na akong pera! Pasensya ka na, Ian, ha? Ikaw kasi ang pinakamalapit ang workplace sa apartment ko. Anong gagawin mo sa pera? Saka, bakit may pasaka na naman? Wala to. Sinaktan ka naman ba ni Hubert? Salamat dito sa pera. Ibabalik ko na lang kaagad ito. Doris, Ian, huwag mo na sana itong sabihin kay Phoebe. alam mo bang palaging nag-aalala sa'yo si Phoebe? Pasensya na kayo, ha? Kung gusto mo ng tulong, may angkal akong pulis. Pwede kitang tulungan sa sitwasyon mo. Salamat sa pag-aalala sa akin, Ian. Aalis na ako. Bakit naman pinahiram mo pala pera, Ian? Naawa ako eh. Ibibigay niya lang yon kay Hubert. Ipang susugal o kaya naman pang iinom. Phoebe, kailangan natin tulungan si Doris. Baka kapag pinabayaan natin siya, mamalayan na lang natin. Malamig na siyang bangkay. Matigas kasi ulo niya. Ayaw niyang iwan si Hubert. Hayaan mo siya para makita niyang hinahanap niya.
Pagod na ako ng kapapangaral sa kanya eh. Hindi naman siya nakikinig sa akin. Pero hindi natin siya pwedeng pabayaan. Sino to, ha? Sino tong kachat mong ito? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mong pakikialaman ng cellphone ko? Sino sabi ko eh? Huwag mo ko sisigon! Niloloko mo ako! May iba kang babae! Oo! May iba akong babae. O bakit? May magagawa ka? Ha? Noon pa kita gustong hiwalayan. Pero ikaw itong kapito ko. Sawa-sawa na ako sa'yo. Ako ang bumubuhay sa'yo! Tapos ito pa ikakati mo sa akin! Ginagamit mo lang ako! Tama si Bibi! Dapat noong bakit naman na kita! Doris! Ano tayo mahabog? Pagod na ako sa'yo! Akala mo ba, hindi ko kaya lumaban, ha? Doris! Tinitiis ko lang ang lahat dahil mahal kita! Sandali! Pero sumusobra ka na! Sumusobra ka na! Doris! Tubig. Tubig. Oo. Painumin mo siya ng tubig. Ito na. Oh, Doris, uminom ka muna ng tubig. Pinaayos na ni Uncle ang reklamo mo laban kay Hubert. Huwag kang mag-alala, Doris. Doris? Ay, ano, Uncle? Oh, Ian. Hayaan ka muna naming makapagpahinga ngayon, ha? Ian. Phoebe, Oh, baka pwedeng samahan niyo muna siya sa ospital, ha? Opo, Uncle. opo, Angel. Para matingnan naman yung mga pasa niya, ha? Opo. At tuloy doon na siya makapagpahinga ng tuluyan, ha? Mhm. Nasa kustodiya na namin ang boyfriend mo, Doris. Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, ha? Salamat po, Uncle. Ikaw naman, Phoebe, ha? Oh, Mapalad ka rito sa pamangkin ko. Mabait itong tao, ha? alam ko po yun. Ay, salamat. At Doris, Oo. huwag kang mawala ng pag-asa. Makakahanap ka rin ng taong pahahalagahan ka, ha? Salamat po. Okay, ganito. Bukas, kapag natingnan ka na sa ospital at nakapagpahinga ka roon, ha? Magbalik ka rito. Dahil kailangan namin ang statement mo. Okay? Ay, sa wakas. Nakalaya ka na sa isang nakakasakal na relasyon. Phoebe, ano na ako ngayon? Kaya ko bang magsimulang muli? Oo naman. Nakaya mo nga buhatin yung mabigat na upo ang yun para ipagtanggol yung sarili mo kay Hubert eh. Mabuti kang babae. Matapang. Maganda. At may kakayahan ka, Doris. Yan ang ilagay mo sa isip mo. Hindi ka karapat dapat tratuhin na parang basura. Salamat sa iyo, Phoebe. Salamat sa inyo. Kahit kailan, hindi kayo sumuko sa akin. Dahil kaibigan ka namin. At higit sa lahat, mahalaga ka sa amin. Doon ko napagtantong tama si Phoebe. Kaya ko mabuhay na wala si Hubert dahil hindi siya ang kumukontrol ng buhay ko. Ngayon, bagamat wala pa akong sariling pamilya, ginagawa ko ang lahat para maibahagi ang leksyong natutunan ko sa aking karanasan. Nang sa ganon, gaya ko, makalaya rin ang mga babaeng kakilala ko sa isang maling relasyon. Ako po si Doris, at ito ang aking buhay. Ang babae at lalaki ay ginawa ng Panginoon na magkaagapay sa lahat ng bagay. Kung kaya hindi maaaring tratuhin ng sino mang lalaki ang isang babae na mas mababa sa kanya. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Jodel Benabin, Phil Cruz,
June Legaspi at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Doris. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Ching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, maririnig ninyo ang kwento ng isang ina na hanggang ngayon ay pinagdaraanan pa rin ang pagdadalamhati ng masakit na pagsubok na sumukat din sa kanyang katatagan sa huli. Siya ay si Lydia. Karnal na magkakaibigan ang mga magulang namin ni Hernan. Kaya naging produkto kami ng isang arranged marriage. Gayunpaman, sa kabila nun, maayos pa rin namin nagampanan ang mga parte namin bilang isang mag-asawa. At bilang mga magulang ng aming mga naging anak na sina Denzel at Kenji, na ngayon pareho ng mahuhusay na civil engineers tulad din namin ng kanilang ama. Pero dahil marami kaming naisang tabing mga pansariling pangarap ni Hernan nang kami kinasal, dumating ang sandaling nais din namin bigyan laya ang aming mga sarili para sa katuparan ng mga iyon. Pwede ba kitang maabala sa pagre-review mo sa mga plano ng susunod niyong proyekto, Lydia? Oo naman, Hernan. Ang totoo, pinapasadahan ko lang ulit yung mga papeles na pinapacheck sa akin ng kumpanya. Teka. Bakit ba may pakiramdam ako mahalaga ang sasabihin mo? Alam mo namang noon pa man, gusto ko na maglakbay sa iba't ibang bansa. Pero siyempre, kung saan ako makakakita ng opportunity para ma-practice ko pa ang profesyon ko para maging productive pa rin ako, doon ako mamamalagi. Sure, Hernan. Karapatan mo yun. Oh, kailan ang plano mong pag-alis? As soon as possible. Sa Spain ang una kong destination. Gusto ko kasing maranasan ng Pasko ron eh. Okay. Tutulungan kita mag-impake ng mga gamit na dadalhin mo. Salamat. Simulat sa pool, napaka-supportive mo sa akin. Dahil ganun ka rin naman sa akin, Hernan. Sa buong panahon ng ating pagsasama, pinagkaloob mo sa akin at iginalang ang aking mga karapatan bilang iyong kabiyak. Pero para hindi magtampo sa iyo ang iyong mga anak, baka magpaalam ka rin sa kanila. Of course. Pwede ko ba namang makalimutan ang dalawang paborito kong engineers? Maganda nga kasi ang naging pagsusunuran nilang mag-asawa simulat sa pool. Kaya magaang nilang nadidesisyonan ang mga bagay-bagay. Kahit pa hanggang ngayong nagkaedad na sila. Yung katapatan ni Hernan kay Lydia, yun ang isa sa hinahangaan ko. Isipin mo arranged marriage sila. Pero ni minsan, hindi nakaisip ng babae si Hernan. At hindi ko rin sila naringgan ng issue tungkol sa pera. At kahit kailan, wala silang sinasabi tungkol sa isa't isa, kundi magagandang bagay lang. O di ba nga? Madalas sabihin ng iba, walang perpektong pagsasama. Pero tingnan mo napakaganda ng koneksyon ni Hernan at Lydia sa isa't isa.
Huling laro na pala natin ng bowling to. Aalis ka na sa Makalawa. So, hindi pala namin kayo makakasama sa Pasko, Dad. Oh, kayo naman. Sa tandaan niyong yan, ilang Pasko na ba tayo magkakasama? Payakap na, Dad. Kasi nga, kapag nasa malayo ka na, hindi na kita mayayakap. At hindi mo na rin ako mayayakap. Yeah, Eh, pwede pa. Wala namang mga ganyang salita. Para ka namamaalam na eh. o why? Hindi ba pagpapaalam naman talaga ang pagkikita natin ito? Dahil aalis nga si Daddy. Ewan ko sa'yo. Lahat dinadaan mo sa biro. Para sabihin ko sa'yo, sa buong buhay natin bilang magkakapatid, ayoko yung pagbibiro mo ngayon. Eh, Diyan ka na nga. Hey, Kenji. Anak, hindi pa tayo tapos magbanding ng kuya mo. Halika rito. Ma'am? Ma'am, ano nangyari kay kuya? Bakit itinakbo siya dito sa ospital? Wala na, kuya mo. Wala na, Kenji is dead. What? Paano nangyari yun? Ang lakas-lakas ni kuya eh. Wala naman siya sakit. Bakit? Naglihim siya sa atin. Matagal na siya may tumor sa utak. Abnormal ang paglaki ng mga selula sa loob ng kanyang utak. Nagpapagamot siya ng hindi natin alam. Ang masakit. Nakatanda pala siyang operahan next month. Pero hindi na siya umabot sa kanyang operasyon. Pero paano yun naalaman ng lahat ng ito? Yung doktor, na-in-charge sa kanya ngayon. Iya pala ang neurologist ng kuya mo. Nasa likod niyang isunin ang sakit ng kuya mo. Ganito. Diyos ko. Sabihin mo hindi totoong lahat ng ito, ma'am. Sabihin mo hindi totoo. I'm sorry. Wala ako riyan sa mga panahong kailangan niyo ko. Nailagak na namin ang mga abonidensels sa kolumbaryo. Pero ang iniisip ko naman ngayon, si Kenji. Oh, what about Kenji? Positive si Kenji sa T-cell lymphoma. What? Anong klaseng sakit yun? Isang uri ng cancer na inaatake ang lymph nodes. Lalo na kapag may infeksyon ng pasyente. Ang masakit na rare form pa ng T-cell lymphoma at tumama sa ating anak. Oh, God! Saan daw nakukuha ang ganong sakit, Lydia? Hindi rin maipaliwanag ng mga doktor ang pinanggagalingan ng sakit. Kung hindi pa nga lumabas ang pamamaga ng mga mata ng anak ko, hindi ko malalaman sa resulta na rin ng mga laboratory test. Naooperahan ba ang sakit ni Kenji? Early stage pa lang naman daw. Kaya ini-schedule muna siya para sa chemotherapy. Titingnan muna ng mga doktor ang response ang system niya sa chemo. Ang mahalaga, curable pa rin ang sakit ni Kenji. Malaki pa ang chance na gumaling siya. Dagdagan pa natin ang ating mga dasal. Natutrauma na ako sa mga nangyayari. Bakit ang mga anak ko pa? Bakit hindi na lang ako? Lydia, minsan, may mga tanong tayo na hindi natin maintindihan. Pero lahat, may dahilan. Naiyak kami mag-ina na malaman ang findings niya. Bakit pinagdadaanan namin ang ganito? Samantalang wala namang kaming ginagawa, kundi puro kabutihan. Paging Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now.
Hindi pa ako lalabas ng ospital. Mataas. At pabalik-balik pa rin ang lagnat mo. Nainip na ako dito. Gusto ko nang pumasok sa trabaho. Kaya tambak na sa office desk ko ang mga didesign kong transportation projects. May mga laboratory test pa tayo nahihintayin ng mga resulta. Ano sasabihin ng doktor? Kailangan natin sumunod. Ma'am, mamamatay din ba ako? Kaya ni Kuya. Huwag. Huwag mo sabihin yan. Magkaiba kayo ng sakit ng kuya mo. Gagaling ka pa. Basta lahat ng medication, susundin natin. Lahat ng posibleng paraan. Hihilingin natin sa mga doktor. Lydia, Hernan? nagulo ang isip ko nang malaman kong kalagayan ni Kenji. At walang pumasok sa isipan ko kundi kailangan kong umuwi dahil kailangan niyo ko rito. Maaari nga lang. Napigilan ang mga nangyayari, Hernan. Kailangan natin tanggaping may mga sitwasyong tulad niyan na hindi natin makokontrol. Araw-araw. Wala pa sa pagkamatay ni Denzel. At sa pagkakasakit ngayon ni Kenji. Nakatuon ako sa mga bagay na may magagawa pa tayo. Lalo na ang pag-usal ng mga panalangin sa nasa itaas. Yung hiningi ko sa iyong kalayaan para lang maranasan ko ang mga bagay na pinananabikan ko. Napilit ko pa rin gustong samantalahin. Hindi na pala dapat. Ang mga yun ang nagmulat sa akin. Nahigit sa mga yun, may mahalaga pa rin akong papel na dapat gampanan sa inyo ng ating mga anak. Hindi mo na itutuloy ang mga plano mong paglalakbay. Kayo ang pinakamahalagang biyayang meron ako sa aking buhay, Lydia. At sa bawat Paskong dumarating, kayo ang pinakamagandang regalong hindi matutumbasan ng ano pa mang material na kasiyahang maibibigay sa akin ng mundo. At si Denzel, mananatili siya sa ating mga puso. Masakit mawala ng anak. Lalo pat nakasama mo na ito na matagal sa loob ng maraming taon. Pero ano nga ba magagawa natin sa mga sitwasyong hindi naman natin makokontrol? Sabi nga, may dahilan ng lahat. Tulad din ng magandang dahilan na ipinagkaloob pa rin ng may kapal upang makapiling pa rin namin si Kenji na hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin sa kanyang chemotherapy. At sa mga pagitan namin ni Hernan, ang katapatan pa rin sa isa't isa ang palagi at palaging nagbubuklod sa aming mga puso. Ako po si Lydia. At ito po ang aking buhay. Napakahalaga ng pagtanaw ng tao sa pag-asa dahil ito ang magdidikta sa kanyang mga pagkilos. At kung bakit sa kabila ng madilim na kasalukuyan ay naniniwala pa rin tayong magkakaroon ng liwanag ang hinaharap sa bawat yugto ng ating mga buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor,
Jonel Benjamin, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Susan Robles sa papel na Lydia. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anchin Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Rhea. Sa kasalukuyan, masasabi kong masaya ang aking buhay dahil maayos ang aking pamilya. Pareho kaming may magandang trabaho ng aking asawa at malayo sa anumang karamdaman. Gayon din ang aming 2 anak. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang dahilan kung paano ako nakarating sa kung saan man ako naroroon ngayon. At naway, ito ay kapulutan ninyo ng aral. Narito po ang aking kwento. Ay, nasaan na yung mga anak mo? Gabi na, wala pa rin. Nasa computer shop si Paolo. May ginagawang project. Baka mamaya pa yun matapos. May research kasi tinatapos yung si Kuya Paolo, Tay. Tapos si Ate Rhea naman, may... Nay! Oh! Tay! Ayan na pala si Ate Rhea. Nay! Tay, Mayet! Dean's lister na naman ako! Ako talaga? Salamat sa Diyos! Ang galing-galing mo talaga, Ate! Ibig sabihin, 100% ang scholarship ko sa susunod na school year, Nay! Naku, hindi na sayang ang lahat ng pagsusunog ko ng kilay gabi-gabi. Salamat sa Diyos. 2 semester na lang. Makakagraduate ka na sa kolehiyo. Oo, Nay. At kapag nakapagtapos na ako at nakakuha ako ng trabaho, hindi na kayo maglalako ng isda. Si tatay hindi na rin magbibilad sa palayan araw-araw para lang may panggastos tayo, hindi ba, Tay? Kumain ka na ba? Kumain ka na muna. Masama nalilipasan ng guto. Opo, Tay. Magbibihis po muna ako. Rhea? Oh, anak. Bakit naririto ka pa sa kusina? 10:00 na. Nakauwi na rin si Paolo. Bakit hindi ka pa natutulog? Oh, umiiyak ka ba? Huwag niyo ako alalahanin, Ninay. Ay, bakit ka umiiyak? Hindi ko lang pigilan. Eh, bakit nga? Kanina, ang saya-saya mo. Nagtataka lang ako kay tatay. Pakiramdam ko, hindi man lang siya natutuwa kapag may mga achievements kami ni na Paolo at Ellen sa eskwelahan. Noong mga elementary pa lang kami, kahit palagi kami first honor, ni minsan hindi man lang siya pumunta sa recognition at graduation namin. Noong high school, ganun din. Ni minsan hindi pa siya umakit sa stage para sabitan kami ng medalya. Bakit ganun? Bakit ganun siya, Nay? Hindi ba siya masaya sa mga naabot namin? Anak, Pag bumibisita dito sa bahay ang mga klase namin, di man lang niya batiin. Napipilitan lang ba siya na papag-aralin kami? wag. Huwag ka mag-isip ng ganyan sa tatay mo. Kung napipilitan siya, sana may narinig na kayo sa kanyang hindi maganda. Pero bakit ganun siya, Nay? Bakit parang wala
wala naman sa kanyang halaga ang mga munting tagumpay namin ni Paolo. Bakit, Nay? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ambo, Bakit? anong gagawa mo rito sa kwarto? At saka ano yung tinatago mo dyan sa likuran mo? Wala. May makatir rito sa likod ko, kinakamot ko. Bakit ba? Yung baon mo, nasa mesa na. Kunin mo na lang. Baka makalimutan mo na naman. Wala kang tanghalian mamaya. Maglalako ko ng isda hanggang sa kabilang barangay. Oo, sige. Ako nang bahala. Mauna ka nang lumabas. Kukuha pa ako ng damit na pamalit ko mamaya. O siya, sige. Kapag masyado ng tirik yung araw, magpahinga ka muna, ha? Uso raw ngayon yung, heat stroke yata yun. Masama ang masyado nabibilad sa sikat ang araw. Tandaan mo, mawawala ng saysay ang pagsisikap natin araw-araw kung buhay naman natin ang malalagay sa peligro. Sila paring munding ito. Mga kaibigan niya, nagiinuman na naman. Pare, lapit ko muna rito. Mainit na nga ang panahon. Nagpapainit pa kayo. Ito kasi si Baldo. Nanalo sa sabong. May itinira naman si Maring Cora kahit papano sa wallet niya. Kaya ipinambili namin ng pampainit. Tagay ka muna. Ay, hindi. Isa lang. Wag na. Gutom na ako eh. Baka humilab ang sikmura ko. Maiwan ko na kayo, ha? Sandali, pare. Yung anak mong bunso, panay ang computer. Masyadong magastos yan. Mabuti pa, bilhin mo na lang yung second-hand na computer namin sa bahay. Pwede pa yun? Talaga? No. Baka pwedeng ikwento mo kay Mrs. Bakit hindi ikaw na lang ang magsabi? Mas mainam kung siya na lang ang alokin mo. Pero huwag mo sasabihin una mo kung inalok, ha? Aha? Talaga, Nay? Sa atin tong computer na to? Oo. Yay! May magagamit ka na, kuya. Hindi ka na magpupunta sa computer shop. Ano nga ko? May magagamit na tayo, kamo. Second hand lang yan. Kasi hindi naman natin kayang bumili pa ng bago. Ayos na ito, Nay. Oo nga, Nay. Mukhang bago pa naman, oh. Hindi naman yata ito masyadong nagamit. Ingatan nyo yan. Sabi kasi ni Paring Munding, 2 taon na raw yan na ginagamit ng anak nila. Nakagraduate na, nakakuha na maayos na trabaho. Kaya nakabili na ng bago. Inalok niya sa akin yan isang araw. Salamat po, Inay. Walang anuman. Hanggat kaya namin ng tatay nyo, sisikapin namin na maibigay ang lahat ng pangangailangan nyo. Nay, saan nga pala kayo kumuha ng pambili nito? Nung inalok sa akin ni Paring Munding, inalok ko rin sa tatay nyo. Buti na lang may konting ipon pa siya. Alam nyo naman ng tatay nyo, gusto niya lahat ng kailangan nyo na ibibigay. Ambo, may paparating na bagyo. Paano yung palay natin? Ipagagapas na natin na mas maaga kahit hindi pa gaanong hinog. Pag natuloy ang bagyo, tiyak na babahain yung palaya natin. Mabuti pa nga. Tay! Bakit? Bakit ba? Ano nangyari? Nagsisigaw ka dyan. Kumlaude ako! Oh! Totoo? Ay, kumlaude ako! Diyos ko, maraming salamat po. Nagbunga lahat ang mga sakripisyo mo. Ay, salamat naman po. Ambo, cum laude anak natin. Mabuti naman. Maiwan ko muna kayo't maghahanap ako ng makakatulong sa paggapas ng palay. Nay, si tatay, mukhang hindi na naman masaya. Ano ka ba? Hindi ka na nasanay sa tatay mo. Hindi lang kasi marunong ang tatay niyo magpakita ng totoo niyang nararamdaman. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam kong napakasaya niya para sa iyo.
Congrats, ate. Gagraduate ka na. At cum laude pa. Salamat. Sa susunod na taon, ikaw naman. Tapos, ikaw naman, Mayer. Sisiguruhin ko, Ate Rhea, magiging cum laude din ako. Ang goal ko talaga, maging summa cum laude. Aba, mas mataas yan ah. Oo, para ipagyabang din ako ni tatay sa mga kainuman niya. Ha? Kainuman, kuya? Hindi ko pala naikwento sa inyo. Sabi ni Ninong Munding, napilit daw nilang tumagay nung isang gabi si tatay. Nakalimang tagay pa lang daw, nalasing na. At take note ha, wala raw ibang bukang bibig kundi ikaw, ate. Ipinagyayabang daw sa kanila na may anak siyang makakagraduate na sa kolehiyo, tapos cum laude pa. Ha? Iniisa-isa pa nga ang mga award mo mula nung elementarya ka eh. Pati yung mga sinalihan mong contest dati. Talaga? Sabi ko na maluluha ka eh. Kanina nga, naluluha rin ako nung ikinuwento ni Ninong yan. Paolo? Tama si nanay. Hindi lang talaga marunong si tatay na mag-express ang nararamdaman niya. Pero ang lahat ng mga maliliit at malalaki nating tagumpay, itinatago niya sa puso niya. Sabi nga, di ba, kung ano ang laman ng puso, siya ang lumalabas sa bibig ng tao. Tay, paalis na po ako. Iiwan ko na lang po itong polo ninyo. Polo? Opo. Binili ko po yan galing sa konting ipon ko. Suotin po ninyo bukas sa graduation. Gusto ko po na kayo ang sumama sa akin bukas. Naku ang nanay mo na lang. Hindi naman ako bagay sa mga ganyang seremonya. Hindi nga ako marunong magsuot ng sapatos. At nakakahiya. Ang dumi ng mga kamay ko. Puro pakalyo. Baka kung kailangan doon na makipagkamay sa mga tao, nakakahiya. Ang amoy ko, amoy kalabaw. Baka kung ano pa ang sabihin ng mga guro at kaklase mo. Kaya po ba ayaw ninyong nakikipag-usap sa mga kaklase ko? Kapag pumupunta sila dito? Kasi yan ang iniisip nyo. Ano naman ho, kung puro kalyo at marumi ang kamay ninyo. Tayo ang bawat kalyo at duming yan ay simbolo ng marangal ninyong paghahanap buhay para sa amin. Ano naman ho, kung mabaho kayo? Ang amoy po ninyo ay galing sa tumatagaktak ninyong pawis para maigapang kaming tatlong magkakapatid at mabigyan ng magandang kinabukasan. At kahit kailan, Tay, hindi namin kayo ikahihiya. Kung kailangan namin ipagsigawan na ang tatay namin ay isang magsasaka, gagawin namin. Hindi namin ikakahiya ang isang mabuting, masipag at responsableng padre de pamilya. Higit sa lahat, kayo ang pinili ng Diyos na maging tatay namin. At dahil dyan, Tay, napakapalad namin. Sa unang pagkakataon, dumalo si tatay sa graduation ko. Isa yon sa pinakamasayang araw sa aking buhay. May mga pagkakataon mang hindi natin nauunawaan ang ating mga magulang. Hindi natin maikakailang ang dahilan ng bawat pagpapagal at pagsasakripisyo nila para sa atin ay pagmamahal. Ang pagmamahal na yon ang nagdala sa akin kung nasaan man ako ngayon. Ako po si Rhea at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Susan Robles, Leonel Benamin, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rhea. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga.
Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na naman pong kwento ang inyong maririnig at kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ang kasaysayan ni Clara. Labing-anim na taong gulang pa lang ako, ay naging kasambahay na ako. Ako kasi ang panganay sa aming magkakapatid, at siyang naging katuwang ni inay nang pumanaw si Itay. Dahil sa trabaho ko, nakatapos ng kolehiyo ang dalawa kong kapatid. Marami na ako naging amo, mga mababait naman, kaya lang sila yung sa abroad na nanirahan. Kaya nitong huli ay napunta ako kina Ma'am Elenita. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Oh, Clara, ayos na ba sa'yo ang silid mong to? Opo, Ma'am. Ang ganda nga po eh. Salamat po. Buti naman nagustuhan mo. Kaibigan ng kapatid kong si Jimmy ang pinsan mo si Kaloy. Kaya naman ayoko mapahiya sa kanya. Ako rin po, Ma'am. Ayoko po mapahiya sa inyo. Ayoko po masirang tiwala ninyo sa pinsan ko. Lalo na, kaibigan pala siya ng kapatid ninyo. Magkakasundo tayo kung ganon. May itatanong lang po sana ako, Ma'am. Ano yun? Yung babae po sa sala, kamag-anak niyo po ba siya? Hindi. Yan si Neneng. Katulong din siya rito. Mahigit 100 taon na. Katulong din pala. Bakit ang sama kung makatingin? Clara, pagkatapos mo maglaba at magplancha, magluto ka ha? Bakit, Neneng? Di ba paglilinis ng bahay at pagluluto ang toka mo rito? Ay, buisit na to. Nagtatanong pa. Ano? Para naman matikman namin yung luto mo. Malay mo, sumama ang pakiramdam ko o di alam ko nang may magluluto para kina Sir at Ma'am. O, sige. At saka Clara, Ha? dapat kung anong iutos ko sa'yo ha, dapat sumunod ka na lang. Huwag ka na maraming tanong. Kasi, mas matagal na ako dito sa'yo. Tawag niyo raw po ako, Sir Teddy. Oo, Clara. Masarap ka palang magluto. Nagustuhan namin ni Elenita ang luto mo kanina. Salamat po. Gusto ko sana, sa'yo na rin ipagawa ang pagluluto mula ngayon. Ho? Oh, ba't nagulat ka? Hindi naman mahirap yun, di ba? Madali lang naman yun. Mas mahirap pa rin ang maglinis itong bahay dahil malaki ito. Kaya ikaw na lang ang magluto para naman gumaan ang trabaho ni Neneng. Opo, sir. Saka, kapag may iniutos si Neneng sa'yo, sundin mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ay, salamat. Nakatapos din ako ng mga trabaho ko. Si Neneng naman kasi, umaabuso. Inutusan pa ako maglinis ng bahay samantalang trabaho naman niya yun. Namimihasa, porket inaayunan siya ng amo naming lalaki. Mukhang siya magiging problema ko rito ah. Si Ma'am Elenita naman mabait eh. Pahinga na nga lang sa kwarto ko. Baka makita pa ako dito ni Neneng. Utusan na naman ako. Aba, ano itong natatanong ko sa bintana? Si Neneng? At si Sir Teddy? Naghahalikan sa garden? Oh, Diyos ko. May relasyon sila. Kaya pala
pala. Kaya pala ang lakas ng loob ni Neneng na tratuhin ako ng hindi maganda dahil may relasyon sila ni Sir Teddy. Uy, kawawa naman si Ma'am Elenita. May kapansanan na nga. Niloloko pa nila. Tiyak na magagalit ang kaibigan ko kapag nalamang pinagtataksila ni Teddy si Elenita. Mahal na mahal ni Jimmy ang ate niya, Clara. Nasaan ba siya? Alam mo sa kalagayan ng ate niya? Dapat narito siya eh. Ilang taon na siyang nasa abroad na nagtatrabaho. Pero pauwi na siya. Tatawagan ko siya para malaman niyang lahat. Teka, paano naman ang gagawin ko? Sasabihin ko ba kay Ma'am Elenita ang lahat? Huwag na. Kasi baka hindi ka paniwalaan ni Elenita laban sa kanila. Pero bantayan mong mabuti si Elenita. Para kung makaisip sila ng masama laban sa kanya, matulungan natin siya. Ang sarap mo talaga magluto, Clara. Ay, ang dami ko nakain. Mabuti naman po, ma'am. At nagugustuhan ninyo yung mga luto ko. Ang totoo niyan, mas masarap ka magluto kay Neneng. Mas masipag ka pa. Siya kasi tamad. Alam niyo po yun, ma'am. Oo. Alam ko rin na madalas niya ipagawa sa iyo yung mga trabaho niya. Tagal ko na nga siyang gustong paalisin eh. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Nagustuhan niyo ba ng pamangkin ko ang pasalubong ko, ate? Ay, oo, Jimmy. Oo. Tuwan-tuwa nga si Tenny. Pero, mas natutuwa ako. Dahil ngayon narito ka na. May kakampi na kami ng anak ko. Ate? Si Teddy. Patagal niya na ako pinagtataksilan. Siguro dahil hindi ko na siya mapaligaya. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako magaling sa pagka-paralyze ko. At ang lalo pang masakit sa akin, pati katulong namin si Neneng, pinatulan niya. Alam mo na pala ang tungkol doon. Alam mo rin? Paano mo nalaman? Elenita, ano ibig sabihin nito? Bakit sabi ni Clara, ipina-empake mo sa kanya lahat ng mga gamit ko? Dahil ito na ang huli sa dali mo sa pamamahay ko, Teddy. Pagkatapos ng pag-uusap natin, lalayas ka na. Ano? Ako? Pinalalayas mo? Wala akong alam na kasalanan ko sa'yo. Taksil ka! Maraming beses mo ako niloko. Pero nagpasensya ako dahil gusto ko manatiling buo ang ating pamilya. Kaso hindi ka naman nagbago. Pati si Neneng, pinatulan mo. Hindi totoo yan. Narito sa cellphone ko. Nariyan ang lahat ng larawan nyo. Kaya hindi ka na makapagsisinungaling. Napakasama mo, Teddy. Ah, Nagawa mo pa ito sa panahong higit kang kailangan ng kapatid ko. Elenita, patawarin mo ako. Natukso lang ako. Dahil na rin sa pagkukulang mo sa akin. Gago! Kahit ano pa sabihin mo, wala ka na sa katwiran. Sinayang mo ang pagmamahal ko sa'yo. Lumayas ka na. Isama mo na yung katulong na kabit mo. Hindi na kita kailangan.
Salamat sa pagmamalasakit mo sa akin, Clara, ha? Sa pagprotekta mo sa amin ng anak ko. Lalo na nung wala pa rito sa bansa si Jimmy. Amo ko po kayo, ma'am. At mabait pa. May kapansanan na nga kayo. Lulukuhin pa. Kaya naawa po ako sa inyo. Matagal nang alam ni ating lahat. Talagang hinintay lang niyang makauwi ako dito. Sinayang na lalaking iyon ang pagmamahal at pagtulong ko sa kanya para umasenso. Makakalimutan mo rin siya, ate. Ang mahalaga, malaya ka na ngayon sa kanya at hindi ka na niya masasaktan. Tama po si Sir Jimmy, ma'am. Clara, pwede bang mula ngayon, ate na lang ang itawag mo sa akin? Kasi dahil sa kabutihan mo, hindi na iba ang turing ko sa'yo. Po? Oo nga naman, Clara. Sa akin naman, Jimmy na lang itawag mo. Total, ilang taon lang naman ang tanda ko sa'yo eh. Kayo ang bahala. Ate Elenita, Jimmy. Jimmy, mukhang may tama ka sa pinsan ko ah. Uy, kanoy naman. Bakit mo itinatanong kung may nobyo na siya? Kung sakali bang ligawan ko siya, Oh, tututol ka? nakita mo na? Di umamin ka rin. Bakit naman ako tututol? Jimmy, kaibigan kita. Alam kong hindi mapapahamak sa yung pinsan ko. Kung gusto mo, ilalakad pa kita sa kanya eh. Kahit naman hindi mo gawin yun, handa akong patunayan kay Clara na tapat ang hangarin ko sa kanya. Pero siyempre, mas matutuwa ako kung tutulungan mo ako. Napakaligaya ko, Clara. Dahil nakatitiyak ako na magiging isang mabuting kapiyak ang aking pinakasalan. Lalo ako maligaya, Jimmy. Dahil tinanggap mo ko. Kahit katulong lang ako. Hindi hadlang sa pag-ibig ang pagkakaiba ng kalagayan sa buhay ng dalawang nagmamahalan. Akalain ko bang sa haba ng panahon ng pagiging katulong ko, kapatid pala ng amo ko ang mapapangasawa ko. Ang aking Mr. Right. Isa na ang anak namin ni Jimmy. Sina Ate Elenita naman, kasama pa rin namin. Nakakalakad na siya. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po, si Clara, at ito ang aking buhay. Lahat ng kaapihan ay may katapat na katarungan at ang lahat ng kabutihan ay may gantimpalang nakalaan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Clara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang dalagang halos 2 dekadang nangulila sa kanyang ama. Siya ay si
Mira. Bago pa ako ipinanganak, namatay ng papa ko. Ito ang sabi sa akin ni Mama ng mga kamag-anak namin at ng mga taong nakakakilala sa amin. Kaya ang tumayong tatay para sa akin ay ang bunsong kapatid ni Mama. Subalit, ika nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. Lilipat ka ng trabaho. Ang tagal-tagal mo na dyan sa kumpanyang yan. Tsaka maayos naman dyan ang sweldo, di ba? Mas mataas yung offer sa akin dito sa lilipatan ko, ate. Pero bago pa lang yan. Baka naman mamaya, mabankrupt agad yan, lalo ka mawalan ng trabaho. Huwag ka nang umalis dito sa trabaho mo, Nelson. Alam mo, ate, sa totoo lang, nagsasawa na ako sa trabaho ko doon eh. Paulit-ulit na lang, wala nang bago. Ako, Nelson, maging practical ka. Gusto mo mag-resign kasi nagsasawa ka na sa trabaho. Tapos, lilipat ka sa kumpanya wala namang kasiguruhan. Anong klaseng desisyon yan? Mabuti sana kung bata ka pa eh. Pwede mo sa akin sabihin yan. Sa edad mong yan, abay mahirap na makahanap ng trabaho. Paano kung biglang nagsara yan, lilipatan mo? Di nga ka. Ay, Uncle Nelson! uy, Bakit abot tenga na naman yung ngiti mo, Mira? First honor ako! napakagaling talaga ng Mira ko. Thank you, Uncle! Kailan ang recognition nyo? Next week, Ma! Uncle, ha? Oh, Sabi mo, kapag honor student ako, ibibili mo ako ng bike. ay walang problema, kahit motor pa. Anong motor? Sa bisikleta nga, ninenervous na ako kapag sumasama yan sa iyo sa malayo. Motor pa kaya? Joke lang, ate. Pero kailan mo ako ibibili, Uncle? Pagkababa mo ng pagkababa sa stage, ibibigay ko na sa yung bago mong bike. Yes! Hi, Pa. Honor student ulit ako. Sana nandito ka. Para ikaw na yung magkakabit na medalya ko. Tapos, magpapapicture sana tayo. Mira, Ma? dati hindi ka pa natutulog. Matutulog na po. Kinakausap mo na naman ang larawan ng papa mo. Kung buhay pa si Papa, Ma, ano na kaya ang itsura niya ngayon? Siguro may balbas na siya. Tapos, may salamin. Baka kalbo na rin siya kagaya ni Uncle. Hindi natin alam. Posible. Paano yun, Ma? Walang bumibisita sa kanya sa puntod niya. Kasi nandun siya sa probinsya, doon siya nailibing. Nga, wala. Siguro napakalungkot ni Papa. Sige na, matulog ka na. Sige po, Ma. Good night, Ma. Mm. Good night, Papa. Oy, Annabel. Kanina ka pa parang natutulala dyan. Bakit ba? Carmi, Ano? Bakit? naalala ko lang si Gaspar. Sus, napakatagal na siyang wala. Naalala mo pa rin? Hindi ko rin maiwasang isipin minsan. Kung kumusta na ba siya? Kung ano na ba ang tsura niya? Malamang matanda na rin yun. Wala ka na bang balita sa kanya? Wala na. Hindi na rin kumukontak sa akin yung kapatid niya eh. Baka patay na. Sa tingin mo? Di ba? May riot din na nangyayari sa mga bilangguan. Paano kung bigla na lang siyang magpakita dito? Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Ilang araw lang,
lalaya ka na, Gaspar. Oo nga, Mantinoy. Siguro, kating-kating ang pa mong maglakad palabas dito sa selda. Sa totoo lang, Mantinoy, natatakot ako. Natatakot kang lumaya? Oo. Nauunawaan kita. Ganyan din siguro ang mararamdaman ko kung mabibigyan ako ng parol ngayong taon. Baka maramdaman ko rin yung nararamdaman mo. Sa tagal nating nakabilanggo, hindi na natin alam kung paano mabuhay ng malaya. Hindi ko alam kung may buhay pa ba akong babalikan paglabas ko rito. Uy, di ba't may pamilya ka? Hindi kami kasal ng kinakasama ko, Mantinoy. Pero may anak kayo. Meron. Uy, mali mo. Inihintay ka pa rin ng pamilya mo. Mula nang malipat tayo rito, sabi ko sa kinakasama ko, huwag na niya akong bisitahin. Kaya baka paglabas ko rito, mag-isa ko na lamang nahaharapin ang panibagong buhay. Nakakapagod. Bantayan mo tong bike ko, ha. Bibili lang ako ng tubig. Sige po, Uncle. Pupunasan ko nga muna itong pawis ko. Init. Ineng, Ho? Bakit po? alam mo ba kung saan itong address na to? Patingin nga po. Eh. Doon po to sa may amin. Diretsuhin niyo lang po itong kalsadang ito. Tapos may makikita kayong maliit na iskinita doon sa kaliwa. Yun, doon kayo pumasok. Marami pong bahay sa compound na yun. Ay, salamat. Sino po bang hinahanap niyo? Baka kilala ko. Wala na. Dire-diretso na siya. Mira. Itong tubig. Sino ba tinatanong mo? Yun ang lalaki. Sinong lalaki? Iyan o. May hinahanap na address. Iruro ko dun sa may compound natin. Ay, maraming salamat dito sa ulam, Carmi, ha? Kasi naisip ko, baka hindi ka na naman nagluto. Kasi linggo. Ay, oo, eh. Text ko sana si Nelson para bumili na lamang ng ulam. Ay, ganun ba? O, siya sige. Aalis na ako. Ay, nasan nga pala yung anak mo? Ay, ayun. Kasama ni Nelson, nagbibisikleta. Mabuti yan. Nang nakapag-ehersisyo. Oo nga, kaya lang, nag-aalala ko kapag masyadong lumalayo. Kasama naman si Nelson eh. Tiyak na hindi nun pababayaan si Mira. Para niya na rin anak si Mira. Sinabi mo pa. Kaya nga hindi na nag-asawa para daw maalagaan niya si Mira. Gusto niya lumaki yung anak ko na may tumatayong ama. Napakapalad mo sa kapatid mo na yun. Ay, siya, sige. Ako'y tutuloy na. Ay, sige. Salamat ulit sa ulam. Maliit na bagay. Ihahain ko na ito sa mesa na sa ganon. Pagdating ng dalawa, kakain na lang. Ay, may naiwan yata itong si Carmi. May naiwan ka baka... Annabel, Gaspar? Nagsusuri. Napakatagal ko inilihip sa'yo. Totoo. Mira. Uncle, anong sinasabi ni Mama? Makinig ka. Gusto ko namin protektahan at gusto namin lumaki ka ng maayos. Kaya namin nagawa ito. Ayaw namin na makatanggap ka ng pangungutya mula sa mga tao. Kaya minabuti naming ilim sa iyong tungkol sa papa mo. Hindi ko kayo maintindihan eh. Mira, Mira, siya ang papa mo. Hindi ba
Hindi. Buhay siya. Buhay siya, anak. Anak, Buhay. Buhay ka? oo. Buhay ako. Pwede ko bang hawakan ng pisngi mo? Oo. Oo, anak. Totoo nga. Hindi nga ito panaginip. Mira, anak. Maaari ba kitang yakapin? Papa! Naku. Mira! Kakain na! Ma? Ma! Oh, bakit? Si Papa! Kasama na aking Nelson mo. Bakit ba? Akala ko kasi nawala na naman siya eh. Ay. Gusto mo ba talaga makasama ang Papa mo? Oo, Ma. Kahit dati siyang bilanggo. Kahit dati siyang drug pusher. Mm-mm. Talaga? Kahit ano pa siya. Gusto ko kasama ko siya. Papa ko pa rin naman siya kahit ano o sino man siya. Hindi na yun magbabago. Mula nang bata ako hanggang ngayon. Araw-araw ko siyang kinakausap, pinlarawan niya. Kahit wala siya. Pakiramdam ko, kasama ko pa rin siya. Pagkakaiba nga lang ngayon. Kasi nakikita ko siyang gumagalaw, humihinga, nagsasalita. Napakabuti mo, anak. Hindi ako nagkamali ng pagpapalaki sa'yo. Salamat, Ma. Dahil hinayaan mo malaman ko ang totoo. At makilala ko ang totoo kong ama. Kung sa iba, masakit malaman ang katotohanan. Para sa akin, napakasayang malaman na buhay pa ang totoo kong ama. Nang panahong yun, pakiramdam ko, nahanap ko ang nawawalang bahagi ng aking pagkatao. Ako po si Mira, at ito ang aking buhay. Madalas, masakit tanggapin ang katotohanan. Ngunit, wika nga sa kasabihan, the truth will set you free. Mga nagsiganap, Lionel Benamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Mira. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.